Ano kaya itong pasabog at pinaplano ng mga kalaban ni Mayor Vico? Tara, pag-usapan natin. What's up sa inyong lahat mga kaparing bago ang lahat. Don't forget to like and subscribe po sa ating YouTube channel. Pakihit na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga bago po nating mga upload. At ngayon, by the way, sa mga hindi po nakakakilala, ako nga po pala si Mr. Realitex from Pasig City. At syempre, ang pinagmamalaki po namin na mayor na si Mayor Vico Sotto. Okay, so ngayon mga kaparing, gusto ko po itong pag-usapan natin yung sinabi po sa isang interview ng asawa ni Ma'am Sara Diskaya. Panoorin po muna natin bago po tayo magkomento. Okay? Pero si Ma'am Sara po ay nakapagbigay na po ng naunang komento. Hindi pa man po nailalabas ang official result, no? Kaagad na pong nagbigay ng statement kung saan ay siya po ay malugod na tinatanggap ang resulta po ng halalan. At siya po ay nare-respeto niya po ang desisyon ng mga Pasigueño na pagpili kay Mayor Vico at siya po ay nangangako na hindi niya po ihinto ang pagtulong at makikipagtulungan po siya para po sa ikakaunlad ng lungsod ng Pasig kay Mayor Vico. At yun, eto naman pong panoorin natin. Yung statement naman po, yung pahayag ng asawa po ni Ma'am Sara Diskaya. Sige po, Sir Curly, ano pong mensahe ninyo sa lahat at also yung experience na dinanas natin and of course with the LGU na mas pinili ngayon ng ating mga kababayan? Natutuwa po kami at katunayan, kami po ay tutulong sa lahat ng magagandang programa ni Mayor Vico. Lahat lang po ng magaganda. At kung ano po yung kagandahan na yun, supportan po natin. Pero kung hindi naman po maganda, magiging opposition po tayo dun sa hindi magandang bagay. Kumbaga tayo po ay katuwang niya sa lahat ng mabubuting bagay lang. Okay, so bago po ang lahat mga kaparing, gusto ko lang po dito magsalita, no, yung sa sinabi po niya na siya po at sila po ay makikipagkaisa kay Mayor Vico sa mga programa ni Mayor Vico na magaganda o makakatulong po sa mga Pasigueño at magiging opposition naman po siya kapag ito po ay hindi maganda, kaya naman meron pong mali. Okay, so ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lamang po nito mga kaparing na sila po ay malugod po nilang tinatanggap ang pagkatalo. Ang pasya po ng nakakarami na piliin si Mayor Vico. At para po sa ikakabuti ng Pasig, makikipagtulungan at makikipagkaisa po sila sa mga magagandang programa ni Mayor Vico. So ito po yung tunay at totoong politiko. Tunay na makatao. Kasi alam niyo po kung bakit. Kung sa ibang politiko pa po ito, hindi po sila makikipagkaisa sa kalaban nila na nanalo kahit na magagandang programa pa. Okay, balikan po natin noong 2019. Nung matalo po ni Mayor Vico, si Mr. Bobby Eusebio, ang pamilya na umupo po sa Pasig ng halos 3 dekada. Ano po yung sinabi ni Mr. Bobby Eusebio dati? Nandaya daw po si Mayor Vico. So yun po agad no yung kanyang accusation kay Mayor Vico, nandaya daw. So hindi niya po kayang tanggapin yung pagkatalo kay Mayor Vico. In fact, nag-aya pa nga po siya ng mga supporters nila o doon sa isang venue at sinasabi nga po nila na Vico Mandaraya. 2022, nung matalo naman po ni Mayor Vico, ang kalaban niya na si Sir Iyo Caroncho, siya po ay pinagbibintangan din po na nandaya na naman daw po ulit. Mandaraya daw po si Mayor Vico. So hindi po nila kayang tanggapin na mas pinipili po ng mga tao, ng mga Pasigueño, si Mayor Vico. 'Di ba? At ang lagi po nilang binabato ay nandaya daw po si Mayor Vico. Kaya daw po nanalo. Hindi po nila kayang tanggapin. Eto naman po tayo mga kaparing kay Ma'am Sara Diskaya at sa kanyang asawa. Malugod po nilang tinatanggap ang pagkatalo, ang pasya po ng mga Pasigueño. At anong sabi nila? Makikiisa sila at makikipagtulungan sa local government para sa ikakabuti ng Pasig. Yan po ang tunay na kandidato na kaya mo, handa mong tanggapin anuman ang magiging resulta ng halalan, matalo ka man, tatanggapin mo ng maluwag sa iyong puso at makikipagtulungan ka dun sa kalaban mo na mas pinili po ng mga tao para sa ikakaunlad po ng lungsod. 'Di ba? Kasi kung hindi ka po loyal sa bayan at loyal ka sa kapangyarihan, yung nanalo, yung kalaban mo, maganda man yung ginawa niya, pupunain mo pa rin, sisiraan mo pa rin. Pero kung tama naman po yung ginagawa niya, then makikipag-cooperate ka, makikipagtulungan ka at makikiisa ka. Dahil nga po, para naman po yun sa bayan. Yun po ang matatawag natin na loyalty para sa bayan. Na handa mong suportahan yung nakalaban mo na nanalo
para po sa bayan. So ito po mga kaparing wala pong bias. Ako po ay natutuwa sapagkat yun nga po, ang mag-asawa pong ito ay handa daw po silang makipagtulungan kay Mayor Vico para daw po sa mga Pasigueño. Kung maganda, then makikipagtulungan sila. Kung hindi daw maganda, then magiging opposition daw sila. Which is, normal lang po yun. Okay po yan. Kasi mas maganda po kasi na meron pong opposition dahil nagkakaroon po ng balanse. Diba? Kasi kung hindi na po tama yung ginagawa ng nakaupo, then may karapatan kang punain. May karapatan po tayong lahat na punain yun kasi pera po natin yun, tax po natin yun. So kaya nga po mahalaga mga kaparing na sa isang lungsod, hindi po dapat magkakapamilya ang nakaupo kasi hindi na po nagkakaroon ng balanse, checks and balance. Kasi nga po, halimbawa si Mayor nagnakaw, pero yung Vice Mayor mo yung anak, hindi ka pupunain ng anak mo, ay anak mo yan eh. Tapos si Vice Mayor naman nagnakaw, hindi mo pupunain kasi nga anak mo. Kaya nga po mahalaga na sa isang gobyerno, hindi dapat po magkakapamilya ang mga nakaupo. 'Di ba? Para po nagkakaroon ng balanse. Para pag may hindi magandang ginawa si Mayor, pupunain po ng Vice Mayor o pupunain po ng Congressman. Which is, ito po, saludo po ako dito mga kaparing sapagkat sila po ay willing po silang tumulong sa gobyerno ng Pasig para po sa ikakaunlad at sa ikakaganda ng Pasig. Diyan po talaga ako sang-ayon sa kanila. Opo. At syempre, ginamit po kami ni Lord kasi akala nila hindi kami panalo, talo kami. Hindi po, panalo po kami. Dahil noong una, ginamit po kami ni Lord sa isang mas malawak na paraan ng pagtulong dito sa Pasig. Doon po kami panalo. Opo, hindi mo po kami tinanghal na tagumpay, pero tagumpay po ang ginawa namin sapagkat nasunod namin ang kalooban ni Lord. At dyan po talaga ako sang-ayon sa kanila. Pero bakit nga po ba talaga sila natalo? Well, eto lang po So, isa-isahin po natin mga kaparing, no? Unang-una, yun nga pong issue sa permit. 'Di ba? Isa po 'yun sa mga dahilan kung bakit ayaw po sa kanila ng majority po ng mga kababayan ko dito sa Pasig dahil po sa issue po ng permit kasi meron po akong mga nababasa ng mga komento galing po sa mga kapwa ko Pasigueño. Sabi po nila, kung ngayon pa lamang daw po ay hindi po sila sumusunod ng maayos sa batas, paano na lang kaya pag nanalo? So yun po yung komento ng ilang mga Pasigueño which is isa po yun sa mga nakaapekto kung bakit po sila natalo. Pangalawa po, yung negative campaign. Tayo po kasi mga Pilipino, sawa na po tayo, 'di ba? Puro bangayan at siraan na pangangampanya. Lagi po nilang binabanatan si Mayor Vico. Lagi po nilang sinisiraan, lagi po nilang binabato si Mayor Vico ng mga kung ano-ano mga negatibong salita. Especially po si Attorney Ian Sia, 'di ba? Lagi niyang binabanatan si Mayor Vico. 'Di ba? Tuwing may kampanya, lagi po mukhang bibig ni Attorney si Mayor Vico. Lagi po as in wala pong araw na hindi niya po binabanatan. And I guess isa po 'yun sa mga dahilan kung bakit po natalo ang kampo po nila Ma'am Sara Diskaya sapagkat kasi po Mayor Vico yan 'di ba? Yan po ay hinahangaan ng mga Pasigueños dahil nga po sa mga magagandang nagawa ni Mayor Vico sa Pasig at kung paano niya po binago ang Pasig. Tapos babanatan mo ng babanatan, talagang hindi ka po magugustuhan ng mga Pasigueño kasi imbes po na mga plataforma ang ilatag po nila, puro paninira po kay Mayor Vico. Pero meron naman po silang mga plano o mga plataforma na binabanggit sa kanila po mga campaign rally. Pero madalas nga lang po ay yun nga po, lagi po nilang binabanatan si Mayor Vico at isa po yun sa mga nakaapekto sapagkat ayaw na nga po natin sa negative campaign, 'di ba? Okay, pangatlo, syempre wala na pong iba kung hindi kalaban po kasi nila si Mayor Vico. Mas pipiliin po namin si Mayor Vico na meron na pong napatunayan, champion sa anti-corruption, 'di ba? At marami na pong nagawa para sa Pasig. Kung paano po binago ni Mayor Vico ang Pasig, hindi na po namin siya pakakawalan pa at maghanap pa ng iba. 'Di ba? Doon na po kami sa may napatunayan na. Marami na pong napatunayan si Mayor Vico kaya kontento po kami doon. Okay? Syempre po mga kaparing, mas pipiliin po namin si Mayor Vico kaysa po sa isang baguhan pa lamang po na si Ma'am Sara Diskaya. Although wala pong hate mga kaparing si Ma'am Sara Diskaya po at yung kanyang asawa, meron po talaga silang mga magagandang nagawa o mga naitulong para po sa Pasig. During nung kampanya, yun nga po, gaya nga po ng sabi ko, sila po ay nagbahagi po ng mga tulong o ayuda o I guess mga bigas sa mga Pasigueño. Tapos ngayon po ay nagbigay po sila ng mga ambulansya sa mga
barangay. So hindi po natin may pagkakaila na talagang sila po ay tumutulong po talaga sa mga Pasigueño. Kaso nga lang po, nagkataon lang po talaga na mas gusto po ng majority ng mga Pasigueño si Mayor Vico. May tsansa po na manalo po siya kasi nga po yung kanyang mga plano ay magaganda rin po talaga. Yung kanyang mga platform magaganda rin po kahit na yun nga po yung kanyang plano na pagpapatayo ng mga infrastructure, gawing smart city ang Pasig, tapos etc. Marami pa pong iba. So maganda po yung kanyang mga plano. So kung wala pong Mayor Vico na nag-e-exist, talagang malaki po ang tsansa na mananalo po si Ma'am Sara Diskaya. Pero again mga kapareng, eto na nga po tayo. Sila po ay tumanggap na ng pagkatalo at yun po ay talagang napakagandang hakbang sapagkat handa po silang makipagtulungan sa gobyerno ng Pasig para po sa ikakaunlad at ikakabuti po ng ating lungsod. So yun lamang po mga kapareng, and bago po tayo magtapos, don't forget to like and subscribe po sa ating YouTube channel. Bye!